Hi, it's me again, Coach Ben, founder and CEO of Sandbox VA, and I'm here to tell you guys another story from one of our student ng Amazon Account Management na nakakuha ng kliyente after taking the course, which is we have another special guest right now with our session, podcast success story ng Sandbox student, which is makakasama natin siya in a moment. She will be sharing with us a lot of things, how she started yung pagiging isang Amazon account manager and basically anything about ano yung mga bagay-bagay sa pagiging isang Amazon account manager. I know there is so many type of virtual assistant, but what made it special for Amazon account manager na kung saan dun siya parang naging hiyang, which is we will talk about in a moment. So yeah, pretty much I'm very excited right now na papasukin siya, which is nasa waiting room na siya ngayon natin, and wag na natin patagalin, and let's meet na Mama Esther right now, and let's ask her a couple of questions about how he actually started and how she was able to get this client na meron siya ngayon as an Amazon account manager. And here we go, joining. Makasama natin siya in a moment. Medyo loading ata ng konti. There you go. With Hello. Ma'am Esther. Hello po ma'am. Kamusta po? Okay naman po. Finally, we were able to do it. I know we've been trying to set this up for how many weeks already, kaso due to the conflict of time, we weren't able to do it. But luckily right now we finally we're finally able to do it. So kamusta po lahat ng yung pagiging isang Amazon account manager? Okay naman siya. So, finally work from home. Yes. Mm. Nag-enroll ako din ako sa'yo sa PPC. So, Yeah, anong batch nga ulit yun, ma'am? Batch ano? batch, ah, batch 10. Batch 10? Di ko kasi namalayan ko na lang bigla nung nag-comment ka nandun ka rin pala sa GC. Yes po. Hindi ko namalayan. Pero what we're going to right now, what we're going to talk about right now is that pretty much the same thing ng mga nakaraan ng mga interview, which is I'm gonna be asking like couple of questions about how you started as a virtual assistant or bilang isang Amazon account manager, and in general for the benefit of everyone who's actually watching right now, if being an Amazon account manager, is it really good for them or not? Because I know maybe in some people it might not good for them kasi baka hindi nila type or hindi nila forte. Depende pa rin kasi yan sa tao. But let's try to find out for your case how you actually started. So the first question that I have po sana is prior sa pagiging isang virtual assistant, what's your previous job po? Kasi this is the most common question ng karamihan, if being a virtual assistant is okay ba talaga for someone who has like a zero knowledge? Like pwede ba talaga silang mag-start sa ganitong klaseng trabaho? Oo. Before, I was actually a call center agent. So, since ang sahod sa call center agent, nagbabiyahe ka pa, ang pinakamalaki, nasa mga 30K, ang sahod ko na mga 25. Mm. So, sideline ako sa mga insurance, nagbebenta ako ng mga insurance, mga real estate, yung nasa likod ko, yun yung mga binebenta ko. Ang hirap kasi after ng work, after ng work mo ng gabi, call center, magumaning ka sa mga malls, mag-aabot ka ng mga flyers, sa Ganun. mga per client. Oo, So per after cli- ng work, like wala ka pang tulog nun, diretso na ano? Oo, kasi nakukulangan ako sa sahod talaga. Nai-spend yan sa bill, sa pamasahes. Tapos, kasi nagko-commute ako eh. So, Mm. nahirapan ako kaya ako ano talaga nagbebenta ng mga real estate. So, yung mga dumadaan na ano diyan, ano, binibigyan namin ng mga flyers. Kaya, naiintindihan ko pag may nagbibigay ng flyers, kinukuha ko pag ako yung Mm. dumadaan sa Kasi mga mahirap. malls. Mahirap, Mm. oo. So, nung nagba-browse ako, sabi ko,
hindi puwedeng ganito yung life ko talaga. So nung nagba-browse ako sabi ko, "Ano 'tong Amazon?" Ta's nagba-browse ako, nung first na nag-enroll ako as PR, product research, 8,999 Mm. for this training. So sabi ko pa, so after ng OJT, sabi ko zero knowledge talaga ako, wala akong kaalam-alam. So parang ano, kulang pa, gusto ko 'tong malaman. So nag-enroll ulit ako Mm. ng Pero another nagamit niyo yung PR. ano, yung ano niyo, yung PR niyo, like naging product researcher kayo nung Oo, una. oo, naging product researcher ako, kaso sabi ko ang hirap, stressful siya. Kasi buong isang araw, Ang tatlo, hirap maghanap. tat tatlo yung pwede mong mahanap, minsan wala pa, minsan Mm. dalawa. So, sabi ko parang hindi ito yung para sa akin. So, nag-enroll ulit ako, so nag-enroll ako hanggang sa ano, sabi ko parang hindi ako nakokontento sa support na nakukuha ko, yung 899 after ng training, after ng OJT, hindi na sila nagre-reply. May mga classmates ako, as in na-depress sila kasi wala na silang after ng training, wala na silang nare-receive Pero na ang laki, reply. 8,899 tapos Oo, kasi 899. yung PR ngayon, pero hindi naman sa pag-aano pero yung PR kasi ngayon medyo naging saturated na siya ng konti sa dami ng ano. Oo. Tapos yung rate niya, before, nakakakuha ka pa ng medyo maganda-ganda, $8 pataas prior to Yun, pandemic. Pero ngayon mahirap na ata, no? mahirap na. Tas nakikita ko din isang position sa PR, sabi ko pa nasa mga 100 plus. Sabi ko parang malabo itong ano, Mm. Ano masyado anong na PR siyang yon? Like private advertise. label ka or yung online arbitrage? FBA, online FBA? arbitrage, oo, yun, Ah, FBA siya na naka-online arbitrage. oo. Ah, okay. So paano yun? Like hourly rate ka or kasi merong iba per unit, per item, 'di ba? Per qualified ano, Per lead. per lead. Yung Per ano, sa'yo, per hour naman. Kaso ang hirap, ang hirap. So, actually yun. I agree mahirap talaga kasi galing din naman ako sa PR nung nagsimula ako ng ano ng Amazon. Sobrang sobrang pressure. Yun kumbaga nakakasakit ng ulo kasi pag wala kang mahanap, Hmm. ikaw na mismo sa sarili mo na pressure. Kaya ako dati hourly paid ako noon. So pag every time na may meeting na kami with clients tapos tatanungin kung may nahanap ako or wala tapos wala akong mahanap na maayos, parang ikaw na mismo mahihiya sa sarili. Totoo yan, So sir. yun yung inayawan ko actually. Kaya ayun, nag-shift din ako to ano, to Amazon PPC, which is doon din ako medyo naging hiyang sa Amazon space. Kasi sa Amazon marami kang pwedeng maging isang like VA skill na piliin. Pwede ka inventory manager, pag-fix ng mga listing, account manager in general talaga. And so much more. So sa akin nasa side naman ako sa side sa PPC, pero yun na nga dito ako mas naging hiyang, and up until now I've been doing this type of job. Pero going back doon sa sa pagiging call center mo, how many years ka, ma'am? Kasi galing din ako sa BPO for 2 years before ako Actu nag-VA. actually masyado kong in-enjoy ang BPO, actually more than 10 years. Ay, ang tagal pala. Oo, AT&T account ako, yung nasa premier account sa, DXI, sa MOA. So masyado kong in-enjoy kasi. So parang hindi na ako nag-seek ng, Mm, other ano, pero nung nag-pandemic na sabi ko, ayoko ng ano, ta's nabigyan kami ng, yung mga performer kasi bibigyan sila ng, chance to work from home. So nag-work from home kami, ta's pinababalik na kami, sabi ko ayoko ayaw na. mo na. Nasa- Kasi parang mas masaya pala pag work mm. from No, ang disadvantage pa pag nasa BPO ka or let's say yung nasa mga corporate setup, meron kang allowance na oras na kailangan mo mas gumising pa ng maaga. So hindi talaga totally 8 hours yung trabaho mo. Hindi pa kasama doon yung biyahe mo sa traffic totoo yan. at pagising ng maaga para mag-prepare. Siguro nasa mga around 10, 11 hours Yan. kung kasama, Traffic pa. traffic pa o pauwi mo pa. Hmm. So nasa mga 12, right? So wala ka na talagang wala ka na talaga. So sa case mo pala noon, halos wala ka ng tulog. Wala lang, 4 hours. Minsan maaga ako kasi natutulog ako sa sleeping area. Eh, Sleeping ganun. area ng, oo, ng company. Ako naman dati,
Yun din ginawa ko. Ganyan din trip ko dati. Like kasi kami meron kaming sa loob ng building, compound sa company, meron kaming parang nap room. So after Oo. ng duty, doon na lang ako natutulog. Nagdadala lang akong damit pag gising. Doon na lang din na naliligo sa building mismo. Dadala na lang ng damit. Ito ginawa ko ng bahay yung building. Actually hindi nila alam yun pero yung ginawa ko na rin yun. Oo. Galing din ako sa BPO. Pero yun na nga, isa na rin yun sa pinag-anuhin ko, pinag-resignan ko dati kasi sa akin 22 lang kinikita ko dati. The same ano pala tayo, the same ng telco, AT&T ako pero Ah, hybrid account na kami noon. mm. Nasa ano na ako, like sa isang call, kumbaga Yan lahat. responsible ko lahat like Mm. technical support, Totoo. billing, sales. So lahat Customer ng service. customer service, lahat na. So walang tapon kung kahit anong calls na dumating Oo. sa'yo lahat 'yan. So walang transfer. Pero ayun, di ako nagtagal, 2 years lang kasi napaaga din na doon ko na-discover yung pagiging ano, na may virtual assistant pala back in ano 2017. So I decided to resign agad-agad, which is I started as social media manager, Facebook ads specialist, Shopify VA, tapos eto na ako dito ngayon sa Amazon VA, which is yung nag-start ako sa product research, account management, and then ito sa ano sa PPC. So dumaan din ako ng account management pero for only like a few years lang. Hindi ako nagtagal kasi yun na nga 40-40 hindi ko rin ano yung pag-manage ng mga mararaming files, which Mm. is kadalasan sa mga ganyan yung mas organized talaga is yung mga babae. Kaya Oo. karamihan sa mga nakikita ko ngayong mga account manager, mga babae rin kasi sila yung mas ano sa mga files ng pag-organize. Sa akin naman, kumbaga parang diretsahan na, alam mo naman. So, ayun, dito ko naging Amazon PPC specialist pero yun na nga. The next question that I have is how did you find ano po ma'am, Sandbox? Ah, I was browsing sa FB kasi nga yung actually nag-enroll ako ng mga 5 for Amazon. Tas kasi hindi ako nakokontento sa From support nila. different Oo, coaches. different different training centers, Mm, honestly speaking. Oo, kung i-send ko sa iyo lahat ng certificates pero hindi yun importante. Oo, kasi interesado na ako sa sa virtual assistant. Ang ginagawa ko pa sir noon before I will share is may kasama ako na naliligo kasi sa VXI MOA walang liguan. So naliligo mm. kami sa SM MOA. Nagdala Ay, ako ng damit. Oo, sa mall nilalagay ko mismo? sa locker. Oo, Mm, naliligo ako diyan ng afternoon kami, tatlo kami. Oo, tapos pagpasok, so alam mo 'yun, ang hirap, ang hirap. So sabi ko, mm. nag-allot ako ng ng budget talaga dito, 5. Tapos sabi ko, parang wala namang support, yung support system nila after ng training wala talaga. Iwan na. Oo. Hindi yung ka-interactive as minsan mag-chat after ng training mag-chat ka sa kanila, wala silang Response. response. Kung i-send ko sa yung mga oo. Mm. So, ano yung tanong sir pala? Nakalimutan na. Hindi, yun nasagot niyo na po. Like, nakita niyo si Sandbox from browsing, Oo. from browsing Facebook. Oo. Now, how many years ka ng VA, ma'am? Like, kailan ka lang nag-start? Actually, nag-start ang pandemic. So, I considered that a VA kasi nung pandemic, dun, nag-enroll ako sa Surge freelance. Ay, yung sa So, Davao? yung sa Surge. Mm. Oo. Ila So, Locsin? oo, Locsin. Dun pero nagtatrabaho pa rin ako under a call center, work from home kami. Kasi recently lang naman sila so parang dalawa yung inaano ko na ganyan. Tapos yung freelance, wala pa akong trabaho ng freelance, pinag-enroll na ako as freelance sa Surge. Pero sumasideline na ako sa mga nagbebenta ng mga real estate, Ayala Land, online. Kasi sabi Mm. ko, online naman ito. So, pwede Zoom lang. So, sa Ayala Land, sa Alveo. So, ayan, yun ang ginawa ko. So
actually ang freelance, I consider that freelance kasi work from home na sir, di ba? Mm. Oo. So, actually more than 2.5 years na. Magti 3 years na ngayon kasi kailan yung nag-start ng pandemic. So, Tagal-tagal na rin. Mm. oo. So, nung nagbabrowse ako sa inyo, ano tong Sandbox? Tas, actually, mga 5 times kong binalikan kasi nag-search talaga ako nung pagre-reviewhan ko. I want more than product research. So, 5 times kong binalikan. Sabi ko, parang okay to ah. So, nag-enroll ako as AAM, Account Management. So, sabi ko, after ng training, nag-invest din ako talaga sa time. Nag-resign ako sa trabaho kasi pinababalik na kami. Mm. So, sabi ko, oo. More than a month na ako nag-resign sa work, PR, nag-enroll ako, nag-invest ako talaga, sir. So sabi ko, paubos na yung budget ko. Kasi mag-isa lang ako dito sa Manila. Ang province ko kasi is nasa Baguio, Cordillera kasi ako, sir. Okay. Mm. Oo. So, sabi ko, malaki na ako. Ayoko nang humingi ng ano sa parents ko. So, nag-enroll ako ng AAM kay Ma'am Mariel. Tapos inaral ko talaga siya. Tas sabi ko, after ng training, nagustuhan ko yung support system ninyo na interactive, yung group chat Mm. sa Messenger, may nagre-reply talaga. Tinutulungan pa yung mga employed na, yung mga may client niya. So parang gusto ko to Gusto mag-enroll din ako ng PPC. So nag-upgrade ako. So ayun, nag-apply ako ng work, nag-apply ako. I-mention ko ba yung company? Kahit Wag na. wag na siguro. So ayun, after training like more than 1 week, I was actually hired. And luckily also ngayon, luckily a blessing kasi I was hired for an Australian company. So Okay. sobrang, So how many oo. clients do you have right now? Actually, yung isa masyadong mababa yung rate. Mm. So I opted to resign. Kasi sabi ko, I can offer more than $2.75. Okay. Parang pamilyar Oo. ako dyan. Oo. $2.75. So I resigned. So nag-apply ako, ah, nakakuha, medical company. Oo. Nagbebenta sila sa ano? Sa Amazon? Mga medical products? Yes. I also handle their personal account, yung website nila, yung So more Instagram parang nila. general e-commerce and SOCMED manager, something. Actually ngayon, I handle their Instagram, their website. Ang balak nila is mag-go into Amazon sa Mm. US. So, yun ang balak nila, which Okay. shinare ko na I'm actually good with that, and we're already planning. So Yes. that's really a good opportunity. So you can Sobrang pretty much bait nila. siguro, yeah, so actually bihira yung mga ganyang kliyente na makatiming ng ng mabait na maalagaan mo talaga. Super. Right? Especially Super. yung mga galante na mga kliyente. Like kung ano yung trabaho na ginawa mo, they will really give it like pantay or even more to the value that you are giving in terms of yung rate Super. talaga. Kaya pag may mga ganyang kliyente, mas talaga natin na maalagaan natin sila kasi hindi madali maghanap ng mga galante at mabait na mga talaga, mga kliyente. Correct. Mm-mm. So ganun ang Correct, sir. Tapos So company pa siya. So, direct no. oo, parang dalawa-dalawa yung business kasi nila. Pero ang category nila is nasa beauty, medical supplies, tas beauty, yung skincare, yung isang Mm, line. Oo. yun yung So, yun yung maganda. Kasi parang oo. naka-inline din siya sa iyo ata. Oo, yan. So, nung first week, wala silang binibigay sa akin. Sabi ko, bakit parang ang konti lang mag-upload lang ng file sa ano. So, parang Nakukulangan ka. parang reserve tong isang araw na wala akong Mm. ginagawa. Wala kang time So, tracker? wala. 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 Yung, Oo, kaya nagustuhan ko siya. Kaya dito na ako nag-focus sa client ko na mm. to. Kasi Oo, wala. kung may time tracker ka, parang lugi ka naman sa kung wala kang gagawin na kung nakabase Hindi, sa wala. Bayad ako. Bayad ako. clicks.
Fix. Fixed Kung rate? i-send ko sa'yo yung chat nila, holiday pa nung last ng Monday sa Australia. Tapos sabi niya, we will pay you. Hindi ka kapapasok sa work but we will pay you whole day. Ay, mabait na kliyente. Oo, sobrang sobrang bait nila. Kaya kapag wala akong ginagawa isang araw, nagtatanong ako, sabi ko, may gagawin ba ako or nag-suggest ako, so keep suggesting. Sabi niya, ako mismo yung yung nag-volunteer na gawin ko Mm. na ganito, which I know na makakatulong sa business nila. So, Yun yung yan. maganda kasi pag ganyan, hindi mahirap, like, basta mabigay mo lang talaga yung value sa kanila. Hindi Mm-mm. mahirap in terms of like increase ng rate at mag-negotiate sa kanila. Kasi yun lang naman talaga sila eh. When you give more value to them, basta ma-justify lang yung value na yun, then you can ask more rates if you think that's what you deserve. So, well, thank you and congratulations po na sa client nyo ngayon. Is that your first, second, third, pang ilang kliyente na like Ah, sa Amazon, site ng Amazon Pang account? second ito. Pero yung isa parang pahapyaw lang. Yung isa kasi na nauna na nag-resign ako, though binigyan ako ng mga test, pinasa ko naman lahat, nakakuha nga ako ng mga 5 certificate sa kanila eh. Mm, Yung same din, Amazon launching, product launching, PPC, SEO, kasi pinasa ko naman lahat ng exam. Pero kasi yung rate ng payment, tas may tracker pa, wala kang freedom. So sabi mm. ko, 2.75. Tapos may tracker. Tas may tracker, wala kang freedom. Compared dito sa client ko na company na Australian na ah yung parang hindi micromanaged, Mm, may freedom ka, pero gusto mong i-exert more yung effort mo kasi maganda yung pay, tapos mm. yung so dalawa for Amazon. Pero Yes. yung isa short lived lang, ito yung current Pang ko. long term na talaga. Oo. Pang long term. Yeah. So ayun, I mean the next question that I have in connection to that is what do you think yung pagiging isang Amazon account like manager? Is it like hard, easy, or pero of course depende yan sa tao ah. But in your case only, like in your case. In my case, of course, medyo struggling sa una. Kasi, syempre, lalo na pag wala kang knowledge. Buti ako may product research, knowledge ako. Pero ibang-iba naman pag account management. So, talagang nag-invest ako naintindihan ko yon na sabi ko, wala namang madali. So, nag-invest ako sa time sa pag-aaral. Actually, 2 times kong pinanood yung mga ano. So, nung sabi ko, kaya kaya malakas ang loob ko na mag-apply kasi sabi ko parang okay naman. I can Parang kaya na. answer naman, Mm. oo. Kaya ko naman, wala namang imposible na hindi matutunan lahat kasi kung natutunan ng iba, it's very impossible na hindi rin Hindi natin, sa'yo. oo, Actually, the very key lang talaga dyan is yung matutunan. dedication lang talaga na bigyan siya ng panahon na Oo, aralin. Kasi totoo. yung course itself, kung hindi mo gagalawin yan, kung papabayaan mo lang dyan sa Oo. website, walang mangyayari. Hindi ka naman kakalibitin ng course para, "Uy, aralin mo ako." Wala, hindi naman gaganon yung course. So nasa sarili mo na lang talaga. Kasi in terms of the knowledge kasi na share sa account management na Mm. course with Coach Mariel, given na kasi yun nandun na eh. Kumbaga ikaw na lang, kakainin mo na lang talaga kung paano mo siya like aaralin, Correct. papanoorin ng paulit-ulit. And then until sa maging confident ka na sa knowledge mo, that's how you can start looking for a client kasi you can confidently answer the question na. And when you can Correct. confidently answer the question, that's how you start to build a trust with that prospect client para ma-close deal mo sila. In short, kailangan mo talaga muna siyang aralin. Hindi yung pwedeng pwede naman kung magaling ka talaga sa white lies, kung kaya mong panindigan pagdating sa trabaho. Pero in most cases, hindi. It always better na when you apply talaga, dapat naka-prepare talaga yung knowledge mo. Kasi Oo. it really makes a difference when you answer questions when you have the knowledge. And yun yung lagi Totoo. nilang pinagbabasehan lagi ng mga kliyente. Kaya mo ba akong tulungan or hindi? So mapaparamdam mo yan sa kanila na kaya mo silang tulungan if you can answer their question correctly.
which is That's they're right. very that's very concerned. But what do you think about the rate ng pagiging isang Amazon account manager, like the potential itself based on what you can see on the market, job hiring right now? Do you think it has the possibility to make 6 digit per month just like the other VA courses? Yes, definitely. Ano yung So, average na six nakita mo digit. sa client, sa mga client ngayon? I mean sa mga job posts. Average kasi depende yan eh. Naghanap sila ng specialist, manager. So, pag A to Z, nasa ano yan eh. Average na sa mga $8 to $12 per hour, Per but hour. it can be more. Oo. So kaya talaga sa isang kliyente to do 6 digit, especially pag A to Z na $12 pataas. Yes, yes. Oo. Hindi Mm. na ako nag-accept ng below ano, below ano kasi feeling ko ano, Yung ma-undervalue ka na. ma-undervalue na ako kasi nag-invest Mm. talaga ako ng time, kumbaga ng pinimpuls pa ako dahil stress na ako. Actually, since 1 month na akong unemployed, tas wala na akong budget, tas syempre yung bills ko, ah, Continue. continue, hindi naman yan nag-aano. So, Mm. ang pinang-enroll ko sa PPC is nangutang ako online lending. Pero Okay, I nabayaran ko see. na siya. Oo, nangutang talaga ako ng lending kasi gusto ko ano tong PPC, gusto kong ano mag-upgrade para may edge ako sa iba kasi ano competition nito. So Actually, kailangan that's a very good advantage already na Amazon account management A to Z plus PPC. Like definitely wag kang pumayag na kung dalawang skill na yan ang kukunin ng kliyente, wag kang pumayag sa mababang rate. Kasi like the value itself that you are giving to them is sobra-sobra na talaga. oo, kaya hindi na ako ano. Ano yung Yes. pinaka-lowest mo para sa dalawang rate na yan? Para sa dalawang skill na yan that you will S- accept. Oo. Kasi I'm really good in designing as well. So, Pwede ka pa rin ah nila magamit doon sa design oo, part, sa graphics. design, graphics. If you could see yung portfolio ko, it's really good. Tapos yung sinubmit ko sa Australian client ko ngayon, sabi nila, your design is really good. Sinabi niya. Oo, sinabi nila, I can Pwede, send pwede pa sa ng mo, ma'am, portfolio mamaya. Parang hindi, send ko sa'yo. nakita ko ba? Parang hindi ata. Nasa profile ko sa LinkedIn, send ko sa'yo, sir. Ay, sige, sige. Oo. I'm good in Made design. with siya, anong website? Wix or Canva? Wix. Wix? Tingnan. Oo. Nag-create ng website. So sabi ko kasi Mm, parang wala nga akong budget. Mag-hire ng website, ang mahal lang ang mahal ng rate nila. mm. So ako magde-design ng website ko. So I designed this. So meron ka, Send, nagbumili ka ng sarili mong domain para oo, bumili ako ng sarili kong domain. Send ko via chat sa ito Zoom. lagi ko sinasabi sa mga estudyante, invest on ano talaga. Like invest on making your portfolio to look like really professional. Kasi it really uh yung tawag nito makes a difference in terms of capturing their interest and attention. Okay, ito. Oh, ginaya ko yung portfolio mo, sir. Yung sa PPC. Oo. Pero this is made with So, made with Wix. yes, kinuha Ayun. ko yung pinaka-lowest plan nila kasi siyempre ano nung nag-start pa ako, nag-itipid pa ako, so sabi ko Mm. yung $4 lang muna. Per month. Oo, per month. Pero yung domain mo, 'di ba, per ano yan, per year. Yes po. Yung domain mura lang naman basta hindi lang common na Oo, sa Namecheap din. So, ang dami kong tips na natutunan sa inyo na nakatipid naman ako. Yun sa yung sa paggawa ng portfolio sa Canva. Yes po. Oo. Sobra. So, what I do you see. think, sir? Yeah, this is actually like really good. Very very straightforward like the information, which is this is what I'm always saying na do not put unnecessary information na kung ano yung hindi nila kailangan na mga information, like let us say like kunwari ako graduate ng HRM, ilalagay pa doon, which is unnecessary, hindi naman nila, unless kung siguro like yung mga product niya is kitchen related, so it Oo. might you know uh
find relevancy doon sa product nila, but for most cases like hindi naman. So ito na yung Yes ginagamit po. mo ngayon mostly for ano pag nag-a-apply ka. Yes po. For PPC, ito po. Yung sa account management mo iba rin. For account management naman for my Australian, sabi ko hindi na ako kukuha ng other client kasi Okay. company na kasi ito eh. So, So parang you're giving them an ano na that you are working exclusively for them. yeah, account management sa kanila. For PPC naman, kaya ako nag-create ng website kasi I plan to have my agency. So I will close client. Okay. Then, oo. This actually my agency. Ayan na. Ay, may agency ka ng Taskio, sir? Eto, Taskio. Oh, wow. You can visit. Ewan ko kung na-visit mo na ito, taskio.ph. Yan. So that's my ano. Pero it's not ano pa, kumbaga hindi pa kasi ako makapagbigay ng focus diyan kasi I'm doing the training in the office and online as well. But that's the agency that I'm actually Baka you working need on. to outsource. In the future actually I will need some people, which is doon lang din ako kuha sa yung mga nasa loob ng sandbox for Let the me know. agency. So dito sa sa Taskio, we will first offer PPC and account management na mga services with client, and then we will also have graphics design in the future for product images and A+ contents. But that's some future plan pa. So ayun. So what else, ano pa ba mga question na meron? Siguro last few questions like para sa mga nakikinig ngayon, mga aspiring Amazon virtual assistant, like short message to them in terms of taking this course, what do they need to do? First, you decided to enroll, nag-invest na kayo ng pera, which I did. Inutang ko pa nga sa online lending app. So, make time to study. Get the skills. Kasi, yun ang hahanapin ng client eh. For as long as marunong kang gawin yung service na ino-offer mo, then hindi ka mahihiya, hindi ka ma-feel insecure to even apply. Sabi mo, I can face anyone kasi I have the knowledge already and I have the skills. Provided mag-invest ka talaga ng time na aralin siya. Minsan umaabot pa ako ng mga 2 a.m. 2 a.m. Nagtitake note pa ako. Oo. Sa panonood ng video? Oo, panonood ng video, ina-outline ko lahat 'yan. Oo. Na-outline ko talaga. Parang isang, ayaw ko sa batch 10 ba yun or batch 11, yung ang daming notes sa BBC. Kasi gusto ko magkaroon ng trabaho agad kasi wala akong unemployed ako. Ang bills ko, hindi naman yan humihinto. Yun lang din. Oo, so Actually, sabi ko, yan din yung parang naging mindset ko nung before nag-resign ako sa BPO. Sabi ko ang worth ng naipon ko, actually wala BPO, mahirap mag-ipon talaga basta sa BPO. Lalo na pag mahirap. may mga kasama ka or into Ay, parties, mga ganito oo. ganyan na Oo. yung sweldo mo kukulangin pa, bills pa, ganito ganyan. So nung nasa BPO ako, wala din ako naipon. So Wala. pinaghandaan ko lang siya ng konti, mga around worth of 3 months based doon sa lifestyle ko. Then I resigned. So within 3 months, pag hindi ako makahanap ng kliyente, syempre continuous yung bill ko din noon, same as you. Wala. Sa kakungan talaga ako pupulutin kung hindi ako makahanap ng kliyente. So napilitan talaga ako na aralin ko talaga to, which is yun din, madaling araw nag-aaral, naghahanap ng mga free content, video, courses, and whatnot, which is yun na nga, luckily naman for me, nakakuha naman ng kliyente as an social media manager. Pero yun na, hindi rin ako nagtagal kasi hindi rin ako into graphics design or especially copywriting, which is very essential as social media manager. Kaya hindi rin ako nagtagal. Pero the idea there is that kung gusto mong makakuha ng kliyente, kailangan mo talaga siyang aralin. Hindi Correct. siya petiks-petiks. Kailangan Right? talaga. Kasi nga, like ko sinasabi sa kanila, probably this is also the mindset and the reason as well
kung bakit maraming mga aspiring VA na hindi sineseryoso to, simply because it's not considered as a formal job kasi. So what they are kumbaga parang expecting is this is some sort of parang easy money making machine kumbaga as work from home, but in reality hindi siya ganun kadali, but at the same time hindi rin naman ganun kasobrang hirap if bibigyan mo lang talaga siya ng panahon na aralin siya. Correct. So that's the thing that I'm always saying. But the last question that I have, I think, is that before we close this session is what do you think about Coach Mariel as your coach? Sobrang sobrang supportive. Actually, when ko for Amazon, yung Mm-mm. nag-resign ako, nag-ask ako sa kanya ng help. Binigyan niya ako ng tulong agad. So sabi ko, this is rare. Rare na after ng training, after natin magbayad, continuous pa kahit Continuous pa rin employed support. ka na. Mm-mm. Oo, employed ka na, andun pa rin yung assistance. Kaya, yun ang nagustuhan ko. Kaya sa inyo rin ako nag-enroll. Kaya meron akong classmate, nung first ko na PR, may mga classmate ako doon eh. So, yung mga Mm-mm. hindi kami na-replyan. Sabi ko, nag-chat Pero siya. ang ano no, 8899? 899. Ayoko sabihin yung ano. Hindi, wag. Tapos sabi ko, dito ka mag-enroll kasi yung assistants nila, nagre-reply talaga sila. So, Mm-mm. sabi naman niya, oo, sige, mag-enroll ako dyan. Kasi na-depress daw siya kasi walang nagre-reply after ng training. So, Mm-mm. Yun yung mahirap kasi after like lagay natin after a week of training, hindi kasi agad-agaran yan na matatanim agad yan sa utak mo kung ano yung pinag-aralan eh. So, kakailanganin pa talaga ng estudyante ng ano yan, like konting support kung may mga follow-up questions, which is yun yung pinaka-importante sa part ng mga nag-aaral ng isang ng isang VA. Unless na lang kung you're the type of person like very smart talaga who doesn't need an assistance from anyone who can do it on his own or her own, then good for you. But for majority of the people na who are totally new sa industry, tapos kailangan ng guidance pa talaga, tapos after training walang assistance, yun yung medyo mahirap kasi parang mahahang yung estudyante somewhere tapos hindi na alam kung correct. ano yung gagawin. Correct. Which is, So, yun yung gustuhan ko sa training center nyo. Kaya pag may nagtatanong sa akin, yung mga previous ko, saan ka na, kumusta ka na? Sabi ko, nag-enroll ako ng sa Sandbox. So, maganda yung support system nila. So, yeah, I mean ayan. that's the very naman talaga sa amin sa Sandbox that we always like make sure na we can provide kasi we understand that kasi doon din ako nagsimula na actually mas malala pa nga sa akin before kasi wala pang mga courses back in 2000. I mean, meron na pero hindi ganoon kaano yung mga courses na nagtuturo for VA, hindi ganoon kalaganap kumbaga. Unlike ngayon, left and right, sobrang dami ng Dami. nagtuturo. Sa amin dati walang mga ganyan na mga coaches and whatnot. So, parang self-taught talaga na maghanap ng mga free content. Merong mga courses outside, like sa space ng Amazon, pero mga Amazon selling course sa mga foreigner, which is very expensive. Like $1,000, that's around 50,000 pesos dito sa atin sa Pilipinas. So, what I did is, white lies, maghanap ng kliyente, doon nagka-kliyente, doon mas natuto. But I'm not suggesting for everyone na to do white lies. As much as possible, if you can communicate the client with your skill, promoting your selling your knowledge, it would be like better that way na maging like honest with your skill. Anyway, for as long as may alam ka, kaya mong gawin, even if newbie ka, tatanggapin ka naman nila. Basta wag mo lang talagang i-push na newbie ako ganito ganyan na parang ida-down fall mo yung sarili mo. Like talk to the client as if you are an expert, and then kung tanungin ka, Yes. mag-wait ka lang na tanungin ka kung newbie ka ba or hindi. Pero kung hindi ka tinatanong, wag mo sabihin newbie ka. Yun lang yung doon. Kumbaga parang quick tip. Pero aside from that is I think I don't have any more questions. I think we were able to to discuss yung mga kailangan dapat malaman ng mga aspiring Amazon account manager, virtual assistant right now if this is actually
good for them. There's really a good potential in terms of rate, demand, and then whatnot. Everything is actually there na talaga sa course mismo. Kaya para sa mga nakikinig ngayon, if you are interested to learn how to become an Amazon account manager, well, then all you have to do is just to visit our official website, sandboxva.com, and then look for Coach Mariel course inside the website, which is yung Amazon account management. And we are actually open anytime, or you can message us doon sa Facebook page namin sa Sandbox VA, and we'll be happy to assist you there if you have some questions. So yeah, other than that is thank you po ma'am very much Ma'am Esther for giving us time to be here sa discussion natin ngayon, which is how you started as an Amazon account manager from BPO to account management, which is hopefully na magtuloy-tuloy na talaga yung career mo dito working from home as an Amazon VA. Right. Thank you So, din thank for you. all the assistance. Yeah, sir. no problem. We're always happy to help with together with Coach Mariel. So, I think that's it for now, and thank you po ma'am very much, and bye-bye everyone. Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye.